Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Ano pa ba? Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. So, magsimula na tayo. So, dito maraming possibility. So, una, mensahe tungkol sa religion, spirituality. Yun yung positive. Mga positive muna. Dapat pala negative muna inuna ko. Kaya lang, nasabi ko na yung positive na una. So, yun na lang. Positive muna, susunod na lang yung negative. Pangalawang scenario sa positive, devotion. So, yung mensahe ay tungkol sa devotion. Okay? Mensahe tungkol sa faith. Ano pa bang positive? Nabusan na ako ng ano. Stock knowledge. Mensahe na sobrang importante. Baka makareceive yung iba sa inyo. Who knows? Baka mensahe regarding ano ba yun? Regret. May nagre-regret daw, gano'n. Naisip ko kung guilt din ba ito? Nakalimutan ko, pero parang may naalala kong guilt din to eh. Pero hindi ako sure. Oo nga yata. So, kung di nagre-regret, guilty daw. So, paparating pa lang mensahe. Yun yung positive. Ang negative, sabihin na, negative. Negative. Sabihin natin, paparating pa lang to. Itong misfortune, pain, suffering, burden, hardship, trials, crisis. OMG. Asin paparating pa lang kasi ano to eh. Tumatakbo yung kabayo. So, pupunta pa lang, ganun. Taloka. So, ganun. Yun yung negative. Okay? Anyways, punta tayo sa susunod. Hush. Pero, baliktad siya. Hush. Quiet daw, quiet. Quiet. Pero baliktad siya. So, ibig sabihin, hindi na siya tahimik.
Hindi na siya secretive. So, mukha tong revelation. May someone na nakonsensya siguro. Tungkol saan ba? Probably sa crime o bad deeds na ginawa o nasangkot. Ganyan. In the past o in the present. So, gano'n. Parang confession siguro sa nangyari na masamang ginawa. Whether inutusan lang siya o siya mismo gumawa. Ganon. Parang may mali ang pangyayari dito. So yan, expect na lang natin na may revelation o confession sa masamang ginawa. Okay? Nang iba sa inyo. I mean, kayo mismo yung makaka-receive ng revelation o confession. Pero pwede rin naman, case-to-case basis. So sabihin natin kayo yung gumawa ng kasalanan, hindi baka mag-guilty kayo at mag-confess. So case-to-case basis. O ito yung person nyo. Pwede rin ganun. Anyways, patay bang deck? So dito yung side ng tarot. Gagamitin ko lang kapag may hindi ako maintindihan. Ito, 7 of clubs at king of diamonds. So, tungkol saan naman yan? 7 of clubs, king of diamonds. Well, ang dating kasi sa akin, may lalaki dito, no? King of diamonds. So, probably, may edad na to, mga 40 siguro. Pataas. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So, yun nga, 40 pataas. Maputi. Maputi ba ito? Oo, maputi. O, businessman. Pwede rin. O, anyone, kung di man kayo to, di sabihin natin kakilala nyo o person nyo na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, o dominant yung earth sign sa birth chart kung nakita nyo na yung birth chart niya. O someone na influential o may permanent job o position. So kung yung taong yan, lalaki to, sabihin natin nagkakaproblema sa career niya o business. Don't worry. Maayos naman yan. Ang problema, habang naaayos ang kanyang problema sa career, parang kabaliktaran naman sa relasyon. Yun naman ang problemahin niya. Di ba? Kaloka naman. O kung di man karelasyon ay babae. Ang problema siya sa babae. Babaeng kung sino man yan. So, pwedeng karelasyon niya mismo o kapatid, ka-workmate. Basta babae. Promotion, new job. Basta magandang pangitain. Pero sa ano lang siya, career. Pero ang kapalit nga, may kapalit kasi. Ang kapalit may makakaaway siya. So, again, babae nga. Kung kailan okay na yung career, yung
relasyon naman o kapamilya yung magiging kaaway niya. Diba? Kaloka. Well, anyways, ito naman. Mukhang hindi ko na nagamit yung taro ah. Oh. Ay. Wow. May dagdag oh. Naging 3 sila. Usually 2 lang pero may extra. So ito, sa case na to, ang matotopic natin ay friendship or relationship na para bang nagkaroon sila ng misunderstanding o naging mag-away sila for some reason. Ang dating may manghihingi ng apology, face to face to, may bibisita para humingi ng apology. Actually, case-to-case basis. So, depende sa magiging reaction ng tao, diba? Kung gusto niya pa ba ng reconciliation o hindi na. Kasi, ang dating may bibisita, manghihingi ng apology, pwedeng ang maging reaction ay lumayo, umalis, kung ayaw, diba? Kung ayaw na niya makita kaaway niya, di magtatago siya. Ayaw niya makipag-ayos. Ibang case, yun nga, may bibisita. Pero again, depende sa kung anong magiging reaction ng iba sa inyo. Pero isa na sa reaction ay magtatago nga. O pwede rin naman ang way ng apology. Pag-show ng apology ay paggala. Mangangako, gagala. Parang peace offering. Date daw po, no? Ganyan. Magde-date daw. O tawag doon. Basta silang dalawa lang. Aalis sila. Pero lang dalawa. Para makapag-usap silang dalawa lang o masinsinan. Ay kasi may ano dito, may naglayag. Tingnan nyo, babae, lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki. So, sila pare-pares lang yan. Sila lahat yan. So, ganun mga naisip kong pwedeng scenario dito. Anyways, wala nang taro. Hindi na nagamit. Kaya mo na. Abay mo, sige na. Advice. Kasi nasa advice na ako eh. Yung mga papakita ko ito. Advice na to. So, advice. Isang card lang. Anong advice sa 2 weeks na to? Bi-weekly reading kasi eh. Advice ay baliktad na 2 of wands. Siguro advice ay umaksyon na. Kasi indecisiveness to. Huwag na mag-procrastinate. Ano ba bang advice? Solusyonan ang mga problema. Lalo na kung may mga balakid. O anything na parang nagkukos para hindi mangyari ang gustong mangyari, edi gawa ng paraan, di ba?
So, may tumawag sa akin. Hindi ko na matandaan kung saan ako nag-end. Actually. So, dahil di ko na maintindihan o maalala kung ano nang nangyari sa mga pinagsasabi ko. Pumunta na tayo dito sa susunod na deck. Basahin ko na lang, wow, rekindle, oh. Every relationship has those magical moments that can be rekindled. So, posible daw ang reconciliation. Kanino kaya? Sa mga may partner na Sagittarius. Parehong Sagittarius, So, is exclusive lang sa ex-partner na Sagittarius. Rekindle kasi, the old flame to. Dalawang cards. Isang sign lang ang lumabas. Okay. Hanggang dyan lang tayo. Wala natin, dagdagan pa yan. Eto. Last na rin to. Last deck, isang card lang. Ay, naging dalawa. Listen to the messages of your dreams. At ito. Make the choice that empowers you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.